Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang isa sa pinakasikat na fashion designer sa ating bansa, si Raho Laurel. Hindi lamang mga Pilipino ang nagsusuot ng kanyang mga likha, kundi pati na rin mga dayuhang celebrities. At higit pa niyang pinalawak ang kanyang mga negosyo upang mas maabot ng nakararami ang kanyang mga disenyo. Ito'y hakbang na hindi inaasahan mula sa kagaya ni Raho na nagmula sa mga mayayamang angkan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Malayo na nga ang narating ni Raho Laurel mula sa unang damit na tinahi niya para sa kanyang lola noong siya'y 17 taong gulang pa lamang. Pero kahit na kinikilala na siya sa kanyang piniling larangan, hindi pa rin daw siya hihinto na maghangad na lalong mapabuti ang kanyang karera. Welcome to the Raho Revolution! Sa loob ng 2 dekada niya sa mundo ng fashion designing, maraming mga local at international celebrity ang tumangkilik kay Raymond Joseph Laurel, na mas kilala sa palayaw niyang Raho. Ang pagiging isang designer is making dreams a reality. Biruin mo, lahat ng naiisip namin nabubuhay, nagiging tangible. So that's such a blessing for people like me. Sa pagtatapos ng Philippine Fashion Week, sinilip ko ang backstage ng fashion show ng isang kilalang brand ng casual clothing sa bansa. Saan yung staff ni Noel? Matindi ang tensyon sa backstage. Stylists, you have to be very careful na hindi mapulbusan yung mga damit. Kasi pag inilawan yan, ang mangyayari, magmumukhang alikabok. Puspusa na ang ginagawang pag-aayos sa mga modelo. Lagyan mo sa gitna, sa dulo, tapos pag ganun mo. Sa kabila nito, ang pamosong fashion designer na si Raho, nananatiling kalmado. Panginoon, maraming salamat sa Saga. Bigyan niyo po sila ng lakas, gabay, protect each and everybody. Inabot ng 1 taon si Raho para mabuo ang koleksyon niya ng mga damit para sa clothing brand nito. Sususutin nila. Mula kasi sa paghahanda, pagdidisenyo at pagtatahi ng mga damit, hands-on daw si Raho. This is more than just design. Anong napapakiramdaman mo kapag maganda ang suot mo? Di ba tumatayo ka? May konting angas. Oh, yan ang keyword. Actually, that is the keyword of the show. Angas. Maraming artista ang tumatangkilik sa mga likhang Raho. Ang pinakaunang nagsuot ng gawa niya ay ang sikat na mga awit na si Regine Velasquez. Ang ilan naman sa regular niyang mga customer ay sina Rufa Gutierrez, Sara Geronimo, at Charlene Gonzalez. Kinilala rin ang kanyang galing sa ibang bansa, lalo na nang isuot ng supermodel na si Tyra Banks ang 3 sa kanyang mga disenyo sa Cycle 18 ng America's Next Top Model. Ang pinakahuli sa season finale ng nasabing programa nito lamang Mayo. Kay Tyra Banks, syempre nakakatuwa, nakakataba ng puso. Again, it's another validation. But what's beautiful about this is that when somebody that popular wears your dress, it's not just you. You essentially carry the entire nation. Let's go! Let's rock! Sa pagtatapos ng fashion show, isang dance move na kung tawagin ay Raho Revolution Step ang inihandog ni Raho Laurel sa mga nanood. Ang sayaw raw na ito, sumisimbolo ng filosofiya ni Raho, ang walang tigil na paghangad ng tagumpay. Walang sigurado sa mundo. Ang sigurado lang sumubok ka. At eto ako, sumusubok. Nagmula man sa mayaman at makapangyarihang angkan ng mga Laurel sa Pilipinas, ang tagumpay ni Raho Laurel bilang isang fashion designer, Okay, got it! bunga raw ng kanyang sariling pagsisikap at masigasig na pagsasanay.
Pero hindi lang naman kasi nakasalalay ang isang success ng tao sa kanyang apelido eh. It will open doors. It will make you even enter the room. But it will not do any difference kung wala kang gagawin. So hindi lang basta lang family name dahil Laurel ako, kaya ako naging sigurong medyo successful. Nagtrabaho rin naman ako. 2 taon pa lang siya sa kanyang larangan nang parangalan siya ng Singaporean Designer Award taong 1993. Yung unang-una, kasi yun yung pinaka parang validation na parang sa pat on my back na, go, dude, you're on your way, tama yung ginawa mo. Sinundan pa ito ng marami pang pagkilala sa husay niya sa kanyang napiling larangan. Ang importante, yung Raho Revolution na yan, sana maging trend na dance step. Dahil bihasa at hinahangaan sa kanyang larangan, kinuha siyang hurado sa Project Runway Philippines. Ang kanyang mga komento, nagsisilbing inspirasyon sa mga kalahok na young designers na mas lalong pagbutihin ang kanilang mga gawa. Always challenge yourself and push until you have nothing to give anymore. Malayo na nga ang narating ni Raho Laurel mula sa unang damit na tinahi niya nung siya'y 17 taong gulang pa lamang. Isang cocktail dress para sa kanyang lola na si Betty Castillo Laurel. 19 na taong gulang naman siya nang una siyang magdisenyo ng wedding gown para kay Yvonne Banzon Clement na kaibigan ng pinsan niya. Matapos nito, nagtuloy-tuloy na ang pagdidisenyo niya ng mga wedding gown. You're not only creating wedding gowns, you're creating memories. So for me, a wedding gown is really the most precious responsibility that a designer can have. We need to make sure that they feel your energy. Sumabak din si Raho sa pagdidisenyo ng mga costume sa mga dula. Yes! Oh my God. I love that. I love that when I do that because parang dun talaga ako nag-umpisan na ma-in love sa pagiging designer. Ginamitan niya si Lea Salonga sa dulang My Fair Lady noong 1994. At mga karakter sa A Little Night of Music kung saan kabilang si Don Zulueta. Sa bawat damit daw na kanyang dinidisenyo, isa lang ang kanyang sinisigurado. So, bawat designer may kanya-kanyang putahe na inahanda. Yung mga taong nanonood, bahala na kayo kung anong gusto niyong kainin. Gagalingan ko na lang yung putahe ko. Para maengganyo nila, para maging favorite. And thank you everybody. Ang determinasyon niyang ito na mapagbuti ang sarili ang nagpatingkad sa kanyang pangalan. Okay, so let's do this. Let's see how... At nagpatunay na ang Philippine fashion design hindi pa huhuli sa loob at labas man ng bansa. If you ask me who is my biggest competitor, myself. I am my biggest competitor. Kapag nababanggit ang pangalang Raho Laurel, kadalasang naiisip natin ay ang mga damit na para sa mga mayayaman. Pero iniiba niya ang imaheng yan dahil ang mga disenyong Raho ay hindi lamang mga damit na made to order, kundi sari-saring mga produkto na mabibili sa mga mall. Sa House of Laurel sa Makati, ginagawa ang naggagandahan at eleganteng mga damit na dinidisenyo ni Raho. This is my inaanaks. Naabutan namin ang counselor ng Valenzuela, si Shalani Soledad Romulo sa House of Laurel. Nagpatahi siya ng gown na isinuot bilang hurado sa Miss Earth Beauty Pageant at dumalaw siya noon para sa pagsusukat. Basta gawa nila Raho, una-una maganda yung fit, pumapayat ka. Plus, they would make you feel at home here from Raho to all the staff. Are you decent? Yes. Hello. This whole thing will be vegan. Nang silipin ni Raho ang niyaring damit, nagmistulang beauty queen si Counselor Shalani. Si Raho rin ang nagdisenyo ng gown na isinuot ni Shalani noong inauguration ni Pangulong Noynoy Aquino na dati niyang boyfriend. Nagandahan ako sa gawa nila Raho, so since then, I've been coming back. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Raho.
Pero kaiba sa mga tulad niyang batikang designer na gumagawa ng eksklusibong made-to-order na kasuotan, lumihis ng landas si Raho. Ninais niyang dalhin ang kanyang mga disenyo sa publiko. Mula sa iba't ibang damit pambabae, panlalaki na kung tawagin ay Raho man, pambata o rahito, hanggang sa chic na maternity dresses na kung tawagin naman ay 9. Ang halaga ng mga damit dito sa House of Laurel naglalaro sa 3 hanggang 5,000 piso. Maging ang mga atletang Pilipinong kalahok sa London Olympics ngayong taon, magkakaroon ng pagkakataong magsuot ng likhang Raho. Sa babae, tapos sa lalaki, siyempre mas square. Si Raho kasi ang napiling magdisenyo at gumawa ng mga susuotin ng mga pambato ng bansa sa Olympics sa opening ceremony nito sa Hulyo. And being chosen to dress them up, I just feel like I am creating their armor for them. Sinama niya kami sa pamimili niya ng tela sa isang hotel sa Makati. Dumarayo pa raw si Raho sa malalayong lugar para maghanap ng materyales. I have a question. If I visit you in India, you have more things? Mula sa Raho Enterprise na nakasentro sa paggawa ng made-to-order gowns na tanging si Raho ang namamahala, ang payo ng kapatid ni Raho, gumawa na sila ng mga damit na ready to wear. Sabi ko kay Raho, mayroon kasing mga tao na gusto nila, papasok, hahawakan, susukatin, uwi na. So sabi ko, subukan lang natin. So that's how it started. That's how House of Laurel started. I have a... Noong una ay nagdalawang isip pa raw na ibukas ni Raho ang pinto sa mas maraming tao dahil baka makaapekto ito sa kanyang target market. Pero sa kalaunan, tinanggap ng mga kliyente ni Raho ang kanyang likha. Gusto namin na lahat ng tao nakaka-experience kung paano makasuot ng isang Raho. This is our way of reaching out na it's affordable. Isang magandang hangarin ng ihatid sa masa ang kanyang mga disenyo. Pero isa rin itong taktika para dumami ang kanyang mga kliyente. Accessibility is part and parcel of democratizing fashion and making it accessible. Ang pamilya kasi ni Raho, mga batikang negosyante. Pag ninegosyo raw ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Katunayan, ang pinakamalaking gawaan ng zipper sa bansa na YKK, pamilya ni Raho ang gumagawa. Kaya naman maaga siyang namulat sa pagninegosyo. Naalala ko yung una kong Barbie doll. Sabi ko, hindi naman siguro ako pwede humingi ng pera sa nanay ko dahil hindi naman ako papayagang mabili ng manika. Naghanap ako ng kuting sa village namin, pinaliguan, pinulbusan, nilagyan ng ribbon, pinackage na maganda, binenta sa mga kaibigan ko at classmate. O di nakakimkim ako ng pera, bumili ako ng Barbie doll. May Barbie doll na ako. Kung dati zipper ang kanilang negosyo, sa House of Laurel, buong damit na ang kanilang niyayari. At naging family enterprise na ito. Even the corporate culture of our company is based on family. Ngayon, sa edad na 41, 2 dekada na siyang rumarampa sa larangan ng fashion and design. Ang nooy bagitong practicumer sa fashion designing na si Raho, nagbalik sa dating sinimulang kumpanya upang pakinangin at bigyang buhay ang mga sapatos nito. We decided na to approach Raho and commission him in designing a line of shoes for us. Malaking pagbabago raw ang ginawa ni Raho sa mga disenyo ng Parisian shoes. That the Parisian brand overall this year, we are experiencing very good growth. I think part of it was also due to the branding that we got out of that collaboration. Pati pagdidisenyo ng cakes, naging linya rin ni Raho. Nakipag-collaborate o nakisama rin siya sa mga pangunahing brands na abot kaya ng publiko. Hindi lang dapat ang mga mararangya ang pwedeng magaganda ang damit. Unti-unti naming binibigyan ng opportunity lahat ng mga tao na maramdaman nila kung paano ba naman ang maging fashionable. Ayon sa fashion director na si Donna Pita, si Raho raw ang unang designer sa bansa na naglapit sa kanyang mga disenyo sa maraming tao.
Lagi raw nangunguna at may bagong ihinahain si Raho kaya nananatiling in ang mga disenyo nito. Best assets of Raho is his ability to remain relevant no matter what the trends are. Mula sa isang pangarap, mahaba na ang nilakbay ni Raho sa mundo ng fashion. Malayo pa raw ang kanyang babaybayin para maabot ang kaligayahan ng mas maraming Pilipino sa pamamagitan ng kagandahan at postura. You see, I'm in the business of empowerment. Kapag lumabas sila sa shop ko, kapag umahong ka at lumabas ka at pag nagamit mo na yung mga produktong na yan, gusto ko ang pakiramdam, maganda ka, mayaman, saksakan ng bongga. Yun ang importante. Nagmula sa mayamang angkan sa Batangas at Dumaguete si Raho Laurel at nag-aral ng fashion design sa ibang bansa. Nakilala siya dahil sa sariling pagsisikap at talento. Pero naging bahagi ang kanyang pamilya sa kanyang pag-angat sa mundo ng fashion. Marahil nakakagulat na ang isang Laurel ay pumasok sa mundo ng fashion. Si Raho kasi ay nagmula sa mga kilala at mayayamang angkan ng mga politiko. Ipinanganak si Raymond Joseph Laurel noong May 19, 1971. Panganay ni na Jose C. Laurel na dating governor ng probinsya ng Batangas at Virginia Teves Laurel na mula sa respetadong pamilya ng mga politiko sa Dumaguete. Siya ay apo sa tuhod ng pangatlong presidente ng Pilipinas, si Pangulong Jose P. Laurel. Ang lolo naman ni Raho na si Jose Pepe Laurel III ay dating Philippine Ambassador sa Japan noong panahon ng World War II. Ang pangarap talaga ng tatay ko sa akin, maging abogado. Yun ang gusto niya. Kasi lahat kami sa family namin, mga abogado. I couldn't imagine myself becoming a lawyer. Ito talaga yung gusto ko. I really wanted to become a fashion designer. But I couldn't make my father understand that this is what I want. As a father, I'm proud that he has succeeded and has gotten to where he is now. Parati raw full force ang mga kamag-anak ni Raho sa mga okasyong itinatanghal ang kanyang mga gawa. Lumaki ako sa bahay na punong-puno ng pagmamahal. I'm very, very close to my family. In fact, kaya nga siguro ako mas humantong sa kung nasan ako ngayon dahil sa kanila. Ang pinakamasugid ng kliyente, ang kanyang lola. I'm very close to her. You know, she's 92 now, mahina na ng konti. Pero wala, kailangan ko pa siya. Parang feeling ko I need to talk to her every now and then on the phone. I need to visit her. Because I'm very close to her. You know, because my grandmother encouraged me to do this. I mean, she was one of the first proponents of making me a designer. Sabi niya, ako na lang magpapagawa ng damit para may trabaho yung mga tao mo. Because I only had 2 mananahis din. Wala nga talaga kaming masyadong kliyente. So siya yung nagpupush sa akin na maggawa pa. Hanggang ngayon, nagpapagawa pa. Binisita namin si Mrs. Betty Laurel, ang 73 taong gulang na lola ni Raho. Nadatnan naming suot niya ang disenyo ni Raho. Nagulat kami nang malaman namin na lahat pala ng kanyang isinusuot ay gawang Raho Laurel. Raho! Tinatago-tago pa nga raw ni Lola Betty ang mga artikulo sa dyaryo kung saan tampok si Raho simula noong nag-umpisa siya sa industriya. What do you feel when you see Raho on stage, you know, Raho doing so successfully in his career? What do you feel? Proud. Bata pa raw si Raho nang maramdaman niyang interesado siya sa fashion. Oo, ninanakaw ko kasi yung mga manika ng mga kapatid ko. Gising nila, yung mga manika nila, iba na itsura. Nakamohok na, nakagupit-gupit na yung mga damit. 1988 nang magtapos si Raho ng high school sa De La Salle, Zobel. Nang panahon na para magkolehiyo, nagpaalam si Raho sa kanyang ama na mag-enroll sa Fashion Institute of Technology sa New York. Ang nilagay kong course is industrial design. Tapos nung tinanong niya, ano ba yan? Sabi ko sa kanya, parang engineering. So, okay na siya. Sabi ko, ba, engineering, okay. Lingid sa kaalaman ng kanyang ama, hindi pala engineering course ang kinuha ng kanyang panganay na anak.
Pero syempre, natatino naman yung daddy ko na nakikita niya yung mga grades ko, yung mga courses ko. Parang napuna na parang hindi yata engineering yung kinukuha nitong anak ko. Parang gusto yata talaga maging mananahe. So yun, so pinabalik ako. So natigil yung pag-aaral ko sa Amerika. Syempre nagalit. This type of business, like in any other profession, you have to be on top and it's very difficult to succeed. And if you don't, at least you have your education to fall back. Malungkot na bumalik ng Pilipinas si Raho para sumunod sa payo ng ama. Although my dad had a bit of reservations, hindi niya naman talaga pinigil yung growth ko. I went to LaSalle, Taft to study business. And then I actually took a course in human resource management. And it was parang very serendipitous because during the time, the hub of the designers was in Malate. Napadpad ako dun sa mga designers sa Malate. And because of that, naging assistants ako ng mga designers sa Malate. Nakatapos ng kolehiyo si Raho noong 1993. Kahit hindi fashion ang kursong natapos, pinagpatuloy pa rin ni Raho ang pagdidisenyo. Pero I already had a business degree, parang may kulang. So yun, a few years after that, I went to London to parang finish my education. I think it's important kasi to keep your ideas always fresh. So you can never stop learning, and that was the decision why I went to do that. Bagamat marangyang buhay ang kinalakhan ni Raho, simple lang ang kanyang lifestyle. So nandito po tayo sa bahay ko ngayon at maliit lang po yung bahay ko dahil wala, hindi ko naman kailangan ng malaking space. Pero I like my space dahil dito po yung safety zone ko eh. So basically, kakaunti lang talagang tao nakakapunta dito dahil maliit lang nga. Pero dito po ako nagre-relax, dito po ako nagpapahinga. Kulang man sa espasyo, punong-puno naman ito ng mahahalagang artworks. Mahilig talaga ako sa art, so punong-puno ng mga kung ano-ano yung bahay ko. Ang mga ornamentong hayop at laruan na nakadisplay sa kanyang tahanan, binigyan niya ng pangalan. And that's Henry. Henry the pig. Coco the clown is somewhere. May giraffe pa nga doon. Tulungan naman kami. My partner and I helped fix this. Nix is an interior designer. So, you know, he actually and I arranged the space. Sumama kami kay Raho sa isang private gym sa Makati. And this gym is called? Corkinesis. So it must be expensive? No, it's worth it. Tsaka alam mo, ako lang yung client na hindi nalilate. Pansin kong magkaiba pala ang pares ng rubber shoes niya. Kung sa ibang tao nangyari yun, baka pinagtawanan na ito. Dahil siya, si Raho Laurel, maaaring isiping isang fashion statement ang kanyang pagkakamali. I'm wearing two different shoes because I was such in a hurry to get here because I didn't want to be late. I only found out pagbaba ko ng auto. Magkaiba. Nakakatawa mang isipin, pero isa itong patunay sa pagiging profesional at pagpapahalaga ni Raho sa oras ng mga taong nakakasalamuhan niya. Of course. Naniniwala rin siya na para makaangat sa hagdan ng tagumpay, kailangang magsimula sa pinakaibaba nito. Sa lahat ng mga nanonood nito at gusto maging designer, kailangan nilang matutong gumawa ng damit. Kasi para sa akin, paano ka nga naman gagawa ng magandang nobela kung hindi ka marunong mag-abakada? Kailangan palagi kang gutom. Kasi ang gutom, yun yung magdadrive sa'yo to reach your goals. It's hard. I'm not gonna tell you that it's easy. Everybody's dream is difficult. But you have to have that hunger because the hunger will propel you towards your destination. Fashion designer para sa mga celebrity at mayayamang Pilipino si Raho Laurel. Pero tumatahak siya ng kakaibang landas upang maabot ng mas marami ang kanyang mga likha.
Isang muka, Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.